Isang direktor sa Hollywood ang sinentensiyahan ng 2.5 taon sa kulungan dahil sa ginawa niya sa $11 milyong ng Netflix. Si Carl Rinsch na nag-direct ng pelikulang 40 Septronin ay nakatanggap ng humigit kumulang $11 milyong mula sa Netflix para gumawa ng isang science fiction series. Sa halip na gawin ng serye, ayon sa mga piskal, inilagay niya ang pera sa mapanganib na stock options at sa kriptong Dogecoin. Sandaling gumana ang pusta at lumobo ang halaga ng malaki. Pero sa halip na tapusin ang proyekto, ginastos niya ang kita sa luxury cars, mamahaling relo at designer na muebles. Hinatulan siya ng isang federal na korte sa New York ng pandaraya at money laundering at nagbigay ang huwes ng 30 buwan, nagbigay ang Netflix ng pera na umasa ng sere, ang natanggap ay kasong kriminal. Isa sa pinakamatandang institusyong pampinansyal sa Amerika ang naglipat na gayon ng tunay na pera sa isang pampublikong blockchain. Ang New York Life, isang higanteng insurer na MGA 180 taong gulang ay ginawa na gayong linggo ang unang hagbang nito sa tokenization. Kasama ang isang crypto platform na tinatawag na Centrifuge, inilagay nito ang isang high-yield bond fund diretso on-chain. Ang tokenization ay ang pagkatawan sa isang tradisyonal na asset gaya ng bahagi ng pondo bilang token na gumagalaw sa isang blockchain. Sa loob ng maraming taon, pinag-usapan ito ng malalaking institusyon, mas kakaunti ang talagang naglagay ng gumaganang pondo on-chain. Kapag humagbang ang ganito katanda at kaingat na pangalan, senyales iyon na lumampas na ang ideya sa MGA eksperimento patungo sa tunay na produkto. Malit na pondo ito na gayon, pero senyales na naglayawa ang guhit sa Wall Street at crypto. Ilang araw matapos armasan ng Europa ang sarili ng mabibigat na multa sa kripto, kabaliktaran ang direksyon ng United Kingdom. Tinapos ng regulator ng UK, ang FCA, ang matagal nang hinihintay na aklat ng mga panuntunan para sa mga crypto farm para gawing global hub umano ang bansa. Kasabay nito, mag-atas ang UK ng mas magaan na capital buffer sa MGA, nag-e-issue ng stablecoin kaysa sa mikay ng European Union. Sa simpleng salita, nag-aalok ang London ng mas palakaibigan at mas murang tahanan sa MGA crypto farm kaysa Brussels. Sinadya ang timing habang muling sinusuri ng mga kumpanya ang Europa at inisip ang Dubai. Magiging sapilitan lang ang buong regime ng UK sa dulo ng 2027, kaya panumula pa lang ito, dalawang malaking sentro ng pananalapi ang lantarang naglalaban para sa parehong negosyo. Mag-subscribe na!